Hi guys! Welcome back! It's 10 o'clock and it's Kuya Junwas graduation day. Oh my God, nagmamadali ako. Wala pang akong lipstick. O, tingnan yung putla-putla ko. Tapos yung bangs ko hindi nakisama. Nakakati sila sa gitna. Oh my God, wala na akong oras. 10:15 kailangan nandun na ako. So, carry boom boom na yan. Hindi naman tayong gagraduate. Si Kuya naman. Kaya lang, ano ba to? Nagkaroon na naman sila ng sariling buhay. Ganyan talaga yan kasi pagka naligo, nabasa, kailangan mo silang i-condition muna. Planchahin, ganyan. Wala naman na akong oras. Ano ba ito? Ikiklip ko na lang ba? Ate. Hindi, masaya lang ako kasi syempre, parang first time mag-graduate sa anak ko. Graduate na ng kinder to si Kuya. Grade 1 na siya, guys. Grade 1 na siya sa March. March ang pasukan dito. So, ayan. Sama ko kayo kay Kuya Junwas graduation. Tara, I'm so excited for my son. Tara! Inaantay ko itawag ni Mr. Kim. Sabay ba kaming pupunta o mauna ba ako doon? Kasi hinatid ko na sila ng, hinatid na sila ni Mr. Kim ng 8:30. Tapos ngayon 10 o'clock. Mga parents naman ang susunod para sa graduation ng mga bata. So, tara! 안녕하세요. 이거 선생님이 다른 거다, 이거. Ganda ng mga bata. 오빠 진짜. 우리 배웠잖아. 진짜. 신나시키노 직접 듣지. 아니, 나 발로 쳤어서 지우 때문에 지우. 이쪽에 보면 유치원 연역이 때 1979년 1월 31일자로 개원을 했어요. 이번에 9월 1일자. 김준하. 이 사람은 유치원의 교육과정을 이수하였으므로 이 졸업증서를 수여합니다. 2024년 1월 3일 영창초등학교 빙설유치원장 박정문. 오늘 받고 감사합니다. 자, 준아 뒤로 옆으로 가세요. Sino ito? 준아 뒤로. 나는 어디로 가세요? 수료증 수여가 있겠습니다. 수료증서 이름 김연준. 이 사람은 유치원의 교육과정을 이수하였으므로 이 수료증서를 수여합니다. 2024년 1월 3일 영창초등학교 빙설유치원장 박정훈. 김준서 수료증서 제2023-5호 이름 김준서. 이 사람은 유치원의 교육과정을 이수하였으므로 이 수료증서를 수여합니다. 2024년 1월 3일 영창초등학교 빙설유치원장 박정훈. 축하합니다. 친구들 차렷. 공감생계 경례. 다음은 상수리가 있겠습니다. 김준화, 홍아란. 자, 저 앞으로 갑니다. 예절상 제2023-226 이름 김준화. 언제나 단정한 차림으로 항상 바르게 인사하고 고운 말투를 쓰며 예의 바른 행동을 하는 예쁜 모습을 칭찬하며 이 상을 드립니다. 2024년 1월 3일 영창초등학교 빙설유치원장 박정문. 준서 항상 호기심이 많고 새롭고 신기한 생각들을 재치 있게 표현하며 창의적이고 탐구하는 자세를 칭찬하며 이 상을 드립니다. 2024년 1월 3일 명산초등학교 빙설유치원장 박정훈. 그림상 수요가 있겠습니다. 대지수. Sana. Get your umbrella. Sabi ni Papa nila, buhatin niyo yung bag niyo. Ayaw bag si buhatin.
Jun umbrella. Pali. Okay. May libre silang ano guys, yung bag na may gulong. Nakakatuwa. Kala ko nga si Jun, wala kasi siya lang yung mag-grade 1 eh. Lahat sila. Punta kami sa tindahan guys. Kasi sabi ni Mr. Kim, ano, tawag dito. Papakita namin sa ate niya yung dalawa. Insa ang tawag doon, Insa. Graduate na sila. Ay, si Kuya lang pala yung graduate. Si Kuya lang yung graduate kasi si Junso, doon pa rin siya same room. Kaya lang dito kasi sa Korea, Korean style, since konti lang naman kasi yung mga bata. Kapag ganyang gagraduate, kagaya niyan, 6 na tao lang yung mag-grade 1, 6 na bata lang. 11 sila sa room. Lahat na sila, ganyan pina-experience na. Kaya habang nandun pa sila, kagaya si Junso, ano pa siya, 3 years pa. 3 years, 2 years pa siya dyan. 2 times niya pang mararanasan yung ganyang graduation. Kaya ganun. Naiyak kami kasi umiyak yung teacher nila guys. Kasi nga 6 yung mawawala, tas 5 na lang yung matitira. Usually may dumarating yung mga galing nursery mag-enroll. This year walang nag-enroll. Kaya 5 lang daw ang estudyante. Pero malay mo may mga late na papasok. Pero sa ngayon ano, yun. Next year daw, 5 lang. Pinakabunso nila si Junso. 5 years old. Am I right? Yup. What's your order? Cocoa. Cocoa? Ah, hot choco. Hindi ako nag-order ng drink. Hindi ko nakita yun ah. O di. Where's your hot choco? Where's the hot choco? Lunch lang kami guys. Oh, coffee, lemonade, green tea, cocoa. Cocoa chua? 네. 엄마는 커피요. Uma coffee? Ikaw na talaga nag-decide sa akin ha. Which one kuya? What's your drink? Water na lang tayo. What do you think? Ayaw daw ni Junso ng water. Ice tea? Iced tea? How about ano? Ikaw, Taiki. 딸기 맞아? Maja? Yes. 그래서 이거 아직 안 했어. 준서 이거 먹고 싶어. 이거. 물어봐요. 피자가 너무 맵네.
Bahay na guys. Ang dami nilang natanggap na gift. Natanggap? After namin mag-lunch, naghiwalay na kami ni Mr. Kim kasi yung hinatid niya lang kami dito sa bahay, yung sasakyan dinala niya sa car center. Tapos, si Ate Ivy nag-aya pumunta kay Labanesa. Sumama ako kasi nagpasama ko sa kanya. Umangkas kami sa kanya. Nagpasama na rin ako kasi may isi-ship ako malaking box. Ang bigat. Sabi, 15 kilo daw. 15 kilo daw yun. Sabi nung, hindi ko kasi natimbang dito sa bahay. So, siningil na sa akin 15 kilo. Pero yung stuff dun sa pinagpadalahan ko sa career, ginanon niya lang, 15 kilo to. Dapat pala pag doon ka magpapadalaan. Na-take out namin tong pizza. Hindi ko na kayo na-update kanina. Anong oras na ba? 4:30. Merong flower na natanggap si Kuya Junma. And may chocolate yung kasama kanina, guys. Kinain na nilang dalawang chocolate. Dito, kung ano naman natanggap nung, halimbawa, gaya niya, si Kuya lang gumraduate. Diba nakita nyo lahat sila nakatoga. Pero yung iba, magsastay doon sa nursery room. Dito kasi, since konti lang estudyante, lahat sama-sama na ng kinder. Kahit na hindi sila magkakaedad. Una lang umaalis, yung mga 8 years old na ngayon taon. Diba dito kasi sa Korea ang style, pag nagpalit ng taon, magpa-plus 1 na. Diba nag-January na, nag-plus 1 na silang lahat. Si Junma, magsa-7 pa lang siya sa February. Ang totoong edad niya, 7 years old siya sa February 16. Pero dito sa Korea, dahil nagpalit na ng taon, na siya, 8. So, sa March, grade 1 na siya. Pero lahat sila, tumanda. Kumaga lahat sila, binibigyan para walang inggitan. Kagaya nito. Eto guys, natuwa ako dito. Tingnan natin kaya. Ayan. Kasi may magagamit na kayo pang travel. Charot! Meron silang hahatake magkapatid. Wait lang. Kasi, dito sa Korea, si Junma, may inaasahan siyang bag. Hindi naman siya, excuse me, gift lang to. Pwede paggamit mo, pwede hindi. Kasi hindi naman to required na gamitin. Tawag dito sa Korean style, kapag ang halimbawa anak ko, magi-grade 1, ang obligado na bumili ng mga gamit niya, school supply niya, tsuhin niya o kaya tsahin niya, ganun. Kaya ang bibili ng gamit ni Kuya, bag and school supply, mga tita niya. Wow! Okay. O, di ba pwede talaga siya lagyanan ng damit? Pang-travel kasi may ganito. Diba? Hindi pa ako nakapag-open. Ganito rin ba yung loob? Sa mga may anak na may bag na digulong, ganito rin ba yung loob? Or baka merong layer-layer talaga na, like dito lagyan na ng lapis, ganyan. Ito kasi parang regular na maleta lang. You want this? 거예요? Junso. You're going to use this, okay? Okay, Junso. Here's what is Kuya. Diba, sila Kuya lang yung batch na graduate, pero pati yung meron, mga dongseng nila. 필리핀 갈게요. Sabi niya pag pupunta daw ng Philippines. Pag pupunta rin tayo ng France. Charis! France! Okay, 1 for Kuya, 1 for Jun. So, pakita pa na sa inyo iba. Lumipat lang ako, guys, kasi nangangawit ako dun, tsaka ang init na. Okay, feeling ko marami to. Dalawa rin pala yung flower. Akala ko kanina si Kuya lang meron. Dalawa rin pala. Tingnan natin to, guys. Ang cute. Kasi kahit wala kami binayaran. Di ba may paganto pa sila? Di-display ko to. Nakaka-proud si Kuya. Akala mo talaga nakapag-graduate na ako ng engineer. Tingnan yung tsura. Lagarin natin sa plastic. Nakakatuwa. Display ko to dito. Nakakatuwa rin yung kinainan namin. Kasi every time na may kumakain doon na bata. Tagal ko na nga hindi nakakain doon eh. Pag napunta kami doon, huling kain namin, parang si Junso hindi pa yata. Si Junma dati nandito pa siya. Nagawa talaga siya mga balon. Naisingit ko lang kasi ang bait talaga ng chef na yun. Doon sa pasta house na yun. Nagagawa siya ng mga balon. Pagka wala ng order, lumalabas siya, pinupuntahan niya yung table na may mga bata. Ang ganda ni Kuya, ang pogi. Yung niya, parang, yung ngiting, talagang kala mo graduate na yun, parang kailangan seryoso look. Yan kay Kuya yan. Plus ito personal gift to ng teacher niya. Nakakatuwa nga kasi masyado siyang na-attach yung mga bata. Sabi niya, umiyak siya. Tapos sabi niya,
in-explain niya pa isa-isa na mamimiss ko si Junma, yung pagiging masunurin. Kasi si Junma talaga isang sabi mo lang dyan, sumusunod yan. Tapos yung kakulitan ni ganto, yung matalinong si ganyan. Inaano niya pa talaga isa-isa yung ano. Ang cute kasi calendar siya, guys. Talagang nagpasadya yung teacher niya. Gift niya talaga isa-isa sa mga bata. Tingnan nyo, calendar. 2024. Dalawa to, guys. Gusto nyo ba sa inyo isa? Ibibigay ko sa inyo isa. Sinong gusto? Charot! Hindi. Joke lang kasi ano, kung same picture, okay lang. Eh, kaya lang kasi ano ipag-giveaway ko sana. Naalala ko magkaiba pala. Magkaiba pala. May mga pictures lang na ano, na same sila. Ang cute. Nakaka-touch talaga yung teacher, Nakita ko kasi ano, wait lang, check ko Check ko yung kay Junso. Kapag same ng, hindi, sorry. Kasi kung pareho, sabi ko sana ipag-giveaway ko sa inyo yung isa. Hindi ang cute Kahit binata na yan sila, makikita nila year 2014. Ito yung itsura nila sa school. Maybe 7 o'clock? Oh, yes. Nag-a-alarm yan. Anong oras tayo uwi ng Philippines, ma'am? Kailangan magsasabi ka ng oras. Pag hindi, iinit ulo niya. Ayan. Ayan. Diba? Sorry. Next time. Diba? Ang cute-cute ng calendar. Nakakatuwa. Pero kung pareho yung picture, guys, like, silang dalawa pinagsama. Giveaway ko sa inyo. Sa kaso magkaiba pala 5 o'clock? Ito, si kuya lang meron ito. Meron din si Junso. Same na same pala talaga. Diploma. Diba? Yung diploma nila parang... Mga picture, yes! May ganito pa sila. Marami sila kasi yung dito sa mga nursery. At saka sa kindergarten, guys. Mahilig sila mag-picture-picture ng mga bata. Unjun. Magaling daw mag-drive ang papa niya. Bakit apa niya yung nakalagay dito? Ba't wala si Oma? Uri apa nun unjun shoso unjun jalhage. Ang cute. Kanino to? Kay Kim Junso. Kay Kim Junwa. Ang ganda. Ito yung pinakabit kong picture ni Junwa. Tingnan nyo naman. Kala mo talaga totoo. Nasaan kaya? Wala. Di sinadyan sa akin ng ano. Kung sinadyan sa akin, upload ko yan. Dito halatang inis na si kuya. Yes, darling. What is that? May picture taking pala sila. Parang yearbook, guys. Yearbook. Ayan ang kanilang teachers and head ng school. Ayan. Nag-ano ba? Ayan. Ang cute. Yearbook, guys. Yearbook. Ito silang lahat. Ay! Nauga na ang guys. Andiyan ka. Sit down. Ang ganda ng picture. Where is Junso? 제일 밑에. Jail 밑에. 네. Ito nag-smile si kuya 이거는 dyan. 밑에. Ang ganda ng quality. Oh my God. Ang quality. 오빠. Dito may nagana palang picture taking. Oh my God. Na-miss naman ako sa school. Ang ganda naman. Ay! Pati yung event dati. Ang ganda. Ito yung event dati. Nag-ano kami. Tapos ito pa si kuya. Nung spring. Tinabi-tabi talaga nila yung mga picture kahit matagal na. Nakakatuwa naman. Alam mo yung kahit na ikaw yung nanay na hindi mahilig. Ako mahilig ako mag-picture sa mga anak ko Kahit na hindi kayo mahilig picture or hindi kayo mahilig
sa mga shop ng anak mo. Ano ka, may maitatabi ka para sa anak mo. Ito, mag-asawa siya, may dalan siyang girlfriend sa bahay niyo. Ito, itsura niya nung kinder siya. Ganun, diba? Oh my God, ang layo na nung naisip ko. Ito yung mga ginagawa nila, sinusulat, mga activity sa school. Tapos meron niya siyang gift. This one is, parang bag siguro to. Lunchbox bag, ganyan. Hindi ko na lang bubuksan muna. Same lang din yan, guys. Pero gusto niyo ba makita yung kay Jinso? Siyempre, pakita ko rin sa inyo itsura ni Jinso. Pagkakita ni Mr. Kim, manang-mana talaga sa ilong ng anak mo, no? Pakasar kasi sa akin ni Mr. Kim yung ilong ko daw. Kasi daw, ang tag dito, alak ng butas ng ilong. Ayan. Oh. Si Junso kasi pag natatawa siya, ako rin, kung napapansin niyo pag nagsasalita ako, pati yung butas ng ilong ko gumaganon. Si Junso naman ay yun sa akin. Eto naman. Sabi ni Junso, si mama daw magaling magluto. Ayan, sabi niya. Yuri roll chale. Kayo nakakatawa. Lalo na daw paggamit. Ito naman picture niya. Kasi lang sila ng gift. Ito si Junso, picture. Ito mga to guys, baka magtaka ba't may gato ba nakabot? Excuse me. Mga nakasabit to sa board nila. Pina-pick up na sa amin. Mga activity nila. Ayan. Diba? Tapos ito, excited din ako dito kay Junso sa picture niya. Ito, meron din siyang diploma. Na yung lalagyan pa lang, hindi, parang mamahalin na. Kakatuwa. Ito. Kim Junso, year 2023. Ay, siya din. Siguro nag-arkila talaga sila ng photographer. Amazing. Tignan mo. Kala mo tunay yung hawak ng lapis. Di naman siya ganyan hawak ng lapis na nakakatawa. Kala mo mayor. Kala mo mayor. Mayor na hindi nanalo. Charot na. Same lang yung loob. Cute. Kala mo nakapagpatapos na ako ng abugas siya. May hawak pang libro. Ang galing. Ang ganda ng quality ng pagkakagawa. Parang 4K kung 4K. Ganyan. Ay, ang ganda. Ang ganda. Diba? Nakakatuwa talaga. Nakakatuwa. Si Junso talaga pagdating sa picture. Uy, pati yung activity namin dati nandito pa. Pagdating sa picture talaga yan siya. Jolly siya. Itsura niya. Tingnan niyo. Ito yung dati. Yung bago kami umuwi ng Philippines. Ay. May activity dati. Napasama dito. Wala na. Ang ganda. Nakakatuwa. At nakakatouch din yung teacher nila. Gumawa pa talaga siya ng calendar na Ay. Hirap din siguro ng trabaho nila, kapag ganyan. Huwag ka ma-attach kasi hindi lagi magsistay sa'yo. Kaya nga ako, alam nyo personally, ngayon na naglalakihan na sila, sabi ko kay Mr. Kim, gawin na nating mag-travel lagi. Kasi hindi naman yung buwan-buwan or linggo-linggo. Pag may time, kagaya niyan, gawin natin every Christmas. Hindi na lang ako maghahanda rito sa bahay. Out of town na lang tayo. Pasyal tayo kung saan-saan, diba? Tawag dito. Or, kasi, ako naman, kasi ang paniniwala ko sa New Year, kailangan nasa bahay ka. Kailangan salubungin mo yung, nasa bahay kayo, sama-sama kayo family. So, sa akin, kahit sa Christmas lang, o kaya, Children's Day, mga ganun, mag-travel-travel. Kasi, darating yung time, hindi na ikaw yung gusto nila kasama. Kagaya mga anak kong bibilis, diba, laki. Mga anak nyo rin. Mas gusto ng kasama nila yung tropa nila. Siyempre, parang mawiwirdohan na sila na, punta tayo travel na. Ma, parang ang baduhay. Kasama ko kayo ni Papa. Sa friends ko na lang ako sasama, diba? Kasi nakikita ko yun sa gaya yung mga kapatid ni Mr. Kim.
wala nang nasama. Diba? Kaya hanggat ano, diba, samantalahin mo. Kasi, hindi naman yan laging ganyan. Kaya nga kahit si Junso, mahilig yan. Malaro tayo kotse-kotsehan. Sige, tinitigil ko talaga yung ginagawa ko. Okay, sabi ko, wait lang anak, 5 minutes ha. Lalaro tayo. Kasi hindi naman yan palagi. Darating yung time, hindi na ikaw gusto niyang kasama. Darating yung time, girlfriend niya na yung gusto niyang kasama. Diba? Kaya hanggat maaari, diba? Samantalahin ba? Kaya nga guys, isa sa reason, i-share ko na rin nga pala sa inyo since naalala ko. Diba, nabanggit ko sa inyo na naiba ba yung ayos? Nalobat kasi. Nakalimutan ko na nga yung sinasabi ko sa inyo. Ano yung sinasabi ko sa inyo? Hala, nakalimutan ko nga. Hindi, ayon, bakit ako mag-stop mag-live selling? Yun ba yun? Kasi ano, gusto ko muna mag-focus sa pag-aaral ko. Pag-aaral. Hindi, di ba nagla-live selling ako? Pag nag-live selling ka kasi, hindi lang siya matatapos kapag pinatay mo na yung live mo. Magpapak ka, kung kailangan i-segregate, magsisegregate ka, mag-deliver ka. Eh ako, Korea, Philippines, ang dinideliveran ko, di ba? Parang, time-consuming talaga siya. So, nakapag-decide ako siguro mga 6 months, mag-aral muna ako, or kung makapasa ako, o di, saka ako magpapatuloy-tuloy magtinda. Kasi hindi naman siya talaga yung priority, and sinabi ko rin naman sa inyo, di ba, gusto ko lang muna itry. Actually, na-enjoy ko siya. Tapos, kumikita pa ako. Nakabili ako ng mga mannequin. Kahit magkano, wala akong hiningi kay Mr. Kim dyan. Ito, nakikita niyo mga damit na yan, mga ano na yan. Wala, lahat yan galing doon sa pag-ano ko, sa pagla-live selling. Tapos, minsan napapagasan ko pa yung ano. Syempre, wala naman akong trabaho, diba? Lahat ng expenses dito sa bahay kay Mr. Kim. Kumbaga, yung gasolina sa sasakyan, napapagasan ko pa yan. Ako lang. Nakakatawa naman. Uy, may contribution na ako. Kaya lang kasi, since gusto rin kasi ni Mr. Kim na ma-Korean citizen na ako, kagaya niya na pag-uusapan, nabanggit ko sa inyo kanina, travel. Syempre, pag dumating yung time na medyo okay na kami mag-travel kahit sa ibang bansa, diba? Yung mga bata, pagka hindi na sila, pagka hindi na sila hirap, gaya ngayon, lumalaki sila, hindi na kami hirap na dalhin sila kahit saan, wala nang pinapalitan ng diaper, pag umiihi, kahit mag-isa na lang sila pumunta ng CR, alam niyo mga ganun, kumbaga, paano ba to, maginhawa na mag-travel, Philippine passport ako, sila Korean passport, ang dami, hindi ko alam, pero, ang baba ng ng Philippine passport, bakit ganun, parang pagdating sa mga passport, may discrimination. Ang dami kailangan hingin. Kailangan ko pa ng visa sa iba't ibang bansa kasi nag-try kami. And maraming hinihingi sa akin. Sabi ko naman kay Mr. Kim, sige mag-go ka kasi kasama family niya. Sige mag-go ka. Kasi okay lang kahit di ako kasama. Kasi nga sila Korean passport sila eh. Ayaw naman ni Mr. Kim mag-go na wala ako tsaka yung mga bata. So ayoko nung may nangyayaring gano'n na because of me, ganyan. So, nakapag-decide ako na, sige, mag-focus na lang talaga ako muna sa pag-aaral. Siguro, pag na-achieve ko na Korean citizen na ako, change passport na ako. So, ayun, siguro, dun ko na lang gawin yung mga na-enjoy kong gawin, like yung pagla-live selling. Pero, yung mga nag-wholesale sa akin, siguro, masusuplayan ko pa rin sila if ever na magkuha sila. Pero, kung mag-entertain ako ng bago, hindi na muna siguro. So, ayun, hindi ko alam kung last vlog or nung nakaraang vlog ko kasi na-share ko sa inyo, diba, na magsa-stop muna ako. So, ayun, yun yung reason ko. And I think it's valid. Charot. Kasi ano ako eh, yun yung kahinaan ko eh. Hindi ko, yung iba naiingit ako sa mga ano, yung kayang gumawa ng multitask. Alam niyo yung kaya niyang gawin to ng sabay-sabay, ito. Ako hindi kasi ako ganun. Kailangan kong mag-focus sa isang bagay kung gusto kong ma-achieve yung ano, yung goal ko. Ganun. Kasi ano, kagaya niyan, hindi ko, tinatry ko, nagbubukas ako ng libro, nakikinig ako sa YouTube about Korean history, about kung ano-ano, yung mga kailangan kong matutunan. Hindi, kasi, may mga iniisip akong iba, like, may isi-ship pa ako. Tapos, may nag-text, nag-message sa akin, imbis na hindi ko isisin, kailangan ko siya isin kasi nagpapakonfirm siya ng payment. Alam niyo yung ganon. So, I know gets niyo yun. And gusto ko rin mag-thank you. Sobrang thank you ako sa mga followers ko na nag-ano ha. Kala niyo naman nagmamaalam na ako. Hindi, gusto ko lang mag-thank you sa mga followers ko, sa mga subscriber ko na bumibili sa akin kahit hindi naman, alam ko hindi naman nila kailangan. Alam ko, wala namang, alam niyo yun, bumibili pa sila, mag-aantay silang 3 weeks para dumating yung binili sa akin, okay lang. Alam niyo yun, kahit saan ako magpuntang, ano ba yun,
kahit anong porte yung suotin ko, sumusunod sila. Thank you. Pati alam ko iba sa inyo nanonood sa live kahit hindi bumibili, di ba? Nakakatuwa, nakakatouch yung ganun. Thank you. Anyway, ayun, i-share ko lang sa inyo. Ngayon, for the ligpit muna ako kasi nagulo ako dito.